Shalom. 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 Sang pinagpalang araw, gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat, kung ano man oras ito sa inyong lugar o sakaling inyo itong mapanood. This is a part of my Preaching in the Wilderness series, at ang isishare ko sa inyo ay ang daily gospel na ginagawa ko na ng ilang araw. Ang ebanghelyo bukas, para sa bukas, na binabasa sa buong mundo. So, ang gospel ngayon is taken from the gospel according to St. John para bukas, March 20, 2024. So, sa mga walang Biblia, makinig po kayo. Pero kung may Biblia kayo, open your Bible in John chapter 8 verses 31 to 42. Para masundan niyo, do not just rely on the Bible app. It's better na Biblia mismo yung meron tayo para at least masana tayo magbuklat. Kasi sometimes, kuminsan, parang hindi ko mapagkatiwalaan yung ibang mga translation ng mga Bible app, kasi di ba wala namang mga imprimatur, wala namang mga author kung sino yung gumawa ng app na yon. So it can be easily corrupted, unlike kung Bible mismo may mga imprimatur, may mga nihil obstat, may mga translator nakalagay doon, may mga nag-translate nakalagay mga pangalan doon, at kung ano yung halimbawa Philippine Bible Society or New American Bible, mga ganun. American Bible Society o ganun. So, at least meron kang, kung sakaling meron kang complaint, ay pwede mo siyang i-call yung attention nila kasi meron mga nakapirma. Unlike sa Bible app, minsan hindi ko liban dun yung sa Ignatius Press, na Bible app, maganda yung kanila. Maganda yung Bible app nila. So, kaya nga ang in-encourage ko po talaga is to have our Bible. So the gospel reading of today or for tomorrow or today is John chapter 8 verses 31 to 42. The gospel of the Lord according to St. John. Glory to you, Lord. Jesus then said to those Jews who believe in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if a son frees you, then you will truly be free." Okay, so verse 36, John 8:36. So if a son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence, then do what you have heard from the Father. They answered and said to him, "Our father is Abraham." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father." So they said to him, "We are not illegitimate. We have one father." Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I came from God and am here. I did not come on my own, but He sent me."
The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, pinagpalang gabi mga kapatid. So, ang isi-share ko sa inyo is pipiliin ko lang sapagkat napakalawak na usapin ito. Marami tayong mapagpupulutan ng mga aral na maari nating pagninilay-nilayan sa Ebanghelyong ito. So, nang una na doon is yung Romans chapter 8 verse 31. Actually, memorize ito ng mga kapatid natin sa ibang sekta. So, if you sabi dito ba, ulitin natin. Jesus said to them, if you remain in my, to those who believe in Him, if you remain in my word, and you will be truly my disciples. Verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. So, kung totoo tayong nananampalataya sa Kanya, ay mananatili tayo sa Kanyang mga salita, at magiging tunay niya tayong mga tagasunod. Then verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ayan. So, siguro dyan iikot yung sharing ko sa inyo. Then yung other part na sa tingin ko is kailangan nating italakayin. So, kung totoo na, ang sabi ng Panginoon, kung totoo na tayo'y mga tagasunod niya, disciples niya, or naniniwala sa Kanya, or nananampalataya sa Kanya, is we're supposed to remain in His Word. And then, sabi niya, verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kasi ang you will know the truth, it will remain in His Word, you will know the truth. Because His Word itself is the truth. Kasi sabi doon sa John chapter 17, verse 17, di ba sabi niya, nung nanalangin siya sa Gethsemane, sabi niya, Father, consecrate them in Thy truth. Your Word is truth. So, kapag ang salita ng Diyos sa atin, nasa atin ay nananatili tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin. And then kung idugtong pa natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 6, di ba? Memorize natin lahat to. I am the way, the truth, and the life. Di ba? So, kung nananatili pala yung salita ng Panginoong Jesucristo sa atin, ay malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan na ito ay siyang magpapalaya sa atin. Pero the question is, ito yung lagi kong sinasabi, how can we know? How can we remain in the word of the Lord? Kung halimbawa, hindi ka naman nagsisimba, yung sasabihin mo kay, I am not a religious, hindi ako pala simba, pero kumikilala ako sa Diyos. Hindi totoo yun. Kasi kung totoong kumikilala ka sa Diyos, then nagsisimba ka. Hindi yun hindi katotohanan yun. Diba? So, how can we know the truth? How can we remain in the Word of God if it is not in us, it is not in our heart, it is not stored in our heart, it is not stored in our mind? How can we remain in His Word? Unang-una, hindi tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Pagdating sa ganitong may daily gospel reading. Di ba? O dami-daming mga nagpa-plus na pangalan yan. And most possibly, many of them are Catholics. Mga Katoliko yan. Pero marami nagpa-plus na pangalan, dumadaan lang yan. Pero ilan lang yung nakikita ko dito sa screen? 14. Di ba? So, how can we remain in the Word of God if we do not know the Word of God? How we know the Word of God if we are not listening to the Word of God? If we are not reading the Word of God? If we are not going to church to listen to the Word of God? Kasi tuwing banal na misa, maliban sa, especially sa Sunday, liban sa weekdays or kung may kapiyastahan, ang readings ay first reading, Psalms, and then
the gospel. Pero pag Sunday, may first reading, then Psalms, then second reading, then gospel. Alam nyo ba na meron yung prior ng gospel reading, yung tinatawag may verse before the gospel, yung gospel acclamation na nire-recite. Kaya nga, kami sa choir, kapag kumanta ang choir na may verse, the lector are not supposed to read anymore the verse. Bagkus, magsiset down na sa lectern, bababa na siya. Kaya nga, ang instruction sa amin, do not sing Hallelujah with verse para mabasa ng lector yung verse prior the reading of the gospel. You see, di ba? Interconnected yan. How can we remain in the Word of God if we are not going to church? We are not listening. So think note ha, ilang readings sa kaagad yun? 4. First reading, some second readings, then the verse by for the gospel reading, then din yung gospel reading itself. 5 actually. You see? Then, kung nakikinig ka sa entire mass, may mga part dyan sa misa, almost lahat ng mga mini-mention na word sa mass is coming from the Bible. Mga kapatid. Di ba? So how can we remain in the Word of God if the Word of God is hindi natin alam? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Di ba isang beses na may kwento, nakwento ko na doon, ulit-ulitin ko lang basta kaya hindi pa narinig ng iba. Isang beses daw ay nagkaroon ng isang event na malaking event sa Araneta Coliseum. Isang religious gathering. Then, yung nag-facilitate ng event is bago ka pumasok sa Araneta Coliseum, may tinatanong siya. Sabi niya, tinatanong, kasi papasok siya. Ano po kayo? Sabi niya, ano po kayo? Dating daan pa ako. Nirecite niya yung Jeremiah 6:16. Sige, pasok. Pangalawa is pumasok is born again. Ano po kayo? Born again po ako. Anong patunay mo? Nirecite yung John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see or he cannot enter into the kingdom of God. Okay, pasok. Pagdating doon sa isa pa yung ano po kayo? Sabi niya, iglesia ako. Anong patunay mo na iglesia ka? Nirecite yung Romans 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo ng banal na halik. Sige, pasok. Pang kasunod is Katoliko. Ano po kayo? Katoliko po ako. Anong patunay mo? Anong proof mo na Katoliko ka? Ano ba yun? Sige, Katoliko ka. Pasok. So, Katoliko na patunayan na Katoliko siya, pumasok. So dito pala sa dalawang verse na ito, sa Romans 8:31, if my word remain in you, will truly be my disciples. And the truth, you will know the truth, and the truth will set you free. Then, di ba, how can the word of God remain in us and how can we be a disciple of the Lord if the word of God did not remain in us? Yung simpleng bagay lang, di ba? Wala man lang tayong alam na word of God. Of course, marami naman tayong alam. Hindi lang kasi tayo mahilig na Katoliko mag-mention ng mga verse. Kasi originally, ang Bible naman is wala naman dating mga chapter yan at saka mga verse. Mga Katolikong pari lang din at obispo ang nagbigay ng mga chapter at verse sa Biblia. Originally, wala naman yan. So, siguro, ganyan yung reason bakit hindi tayo mahilig mag-quote ng verse.
Pero for the sake na para masundan nyo agad, kung minsan minimension din natin yung mga verse. Di ba? So, marami tayong mga memorize din kahit papaano, pero hindi na natin alam kung saan. Yun lang problema. So, akala ng ibang mga sekta, wala tayong alam patungkol sa Biblia. Okay. Ang sabi dito, if you remain in my word, you will truly be my disciples. Then how can yun na yung tanong ko po ito nga po yung tanong, how can we remain in the word of God if the word of God is not in us? Di ba? How can we be disciples of the Lord Jesus Christ? Ang disciples, ang ibig sabihin ng disciples is learner. Mga natututo or mga estudyante, mga nag-aaral sa Panginoon. Doon pa lang, di ba? Kung learner tayo, we are supposed reading the Word of God, listening to the Word of God. Pero alam nyo, ang isa sa mga sinasabi ko palagi is to read the Scripture, mga kapatid, ng banal na kasulatan, is tayo ng mga Katoliko ay may ino-offer muna tayo ng mga basic Bible seminar sa mga parokya namin. Sa aming parokya dito, very consistent kami. Meron kami basic Bible seminar. Level 1 hanggang level 3. Ang every level ay merong 2 days seminar. Level 2 may 2 days seminar. Then yung level 3, parang yan na yung niya, yung discipleship. Then, kung gusto mo pa magpatuloy sa pag-aaral, meron din dito sa diocese, na dati meron kami sa parokya namin, pero sa diocese yan, ang namumuno dyan ay sina Dr. Dudong at Ate Lete Limana. Pareho silang mga doktor by profession. Yung lay ministry of the word. Ang lay ministry of the word, 14 consecutive Saturdays yan. We are studying the scripture from Genesis to Revelation. Yung mga basic noon. And then some basic of exegesis and hermeneutics. And then yung ways on studying the Bible, yung critical approach method, na ganun. Yung critical approach method. Then, alamin mo yung history, background, sino yung mga audience, sino yung mga kausap ng Panginoon, ano yung historical background, yung kaligirang kasaysayan. Ganon, hindi ka dapat magbasa na, pag nagbasa ka ng part ng Bible, is mag-jump ka kaagad into conclusion na ganito. So ganon sa amin, kasi baka mamaya, nagbabasa ka ng Bible without basic about the scripture, baka mamaya, nagbasa ka lang, nagkulong ka lang sa kwarto mo ng 1 linggo, pagkatapos mong mabasa yung buong Biblia mo, ay ipaproclaim mo na yung sarili mo na appointed son ka, or di kaya, anghel ka na, sugo ka na. So yun yung danger. Hindi tayo ganun sa Catholic Church. And then, verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. So, itong truth na ito ay ma-attribute pa rin natin na ang Panginoong Jesucristo ito. Kasi di ba, yun sa John 17:17, binanggit ko nga kanina, thy word, consecrate them in the truth. Thy word is truth. Then, sinabi ng Panginoon, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Di ba? So kung nasa atin yung salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ito yung magpapalaya sa atin. Magpapalaya in what? Palalayayan tayo saan? Of course, una-una sa kasalanan. Sa mga maling haka-haka, sa mga manaling paniniwala, sa mga bagay-bagay na hindi naman itinuturo ng Panginoong Jesucristo, hindi naman itinuturo ng simbahan, ay napinanghawakan natin. Which is most of us Catholics na maraming ganun ang pananaw until now. Yan, kaya nga, sabi ko, I am Catholic, of course, I follow what it says in CCC 2116 and 2117. Di ba? So, kung totoo tayong alagad ng Panginoon, nananatili sa atin yung kanyang salita, at
ang katotohanan ito na siya yung magpapalaya sa atin. And that truth is the Word of God. Remain in Him. Paano tayo nag-remain in Him? Through kung nag-remain sa atin yung kanyang salita. Sabi nga doon sa Luke chapter 6 verse 46, basahin niyo po sa Bible niyo. Sabi dito sa Luke chapter 6 verse 46, basahin niyo. Buksan niyo po yung Bible niyo sa mga mahilig magbuklat ng Biblia o mahilig magbasa. Which is dapat kahiligan naman natin lahat eh. Sabi dito, why do you call me Lord, Lord? But not do what I command. Di ba? So, bakit natin daw siya tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman din natin siya sinusunod kung ano yung inuutos niya? Ang sabi dito sa Romans 8, doon kanina sa sinasabi natin, di ba? If you remain in me, if you remain in my word, you will truly be my disciple. You will know the truth, and the truth will set you free. So isa na yun sa truth na sinasabi ng Panginoon. Na tinatawag natin siya na Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman natin sinusunod yung kanyang mga salita. Hindi naman nanatili sa atin yung kanyang mga salita. Kasi kung totoong nananatili sa atin ang kanyang mga salita, sinusunod natin siya. Basic. Kaya ito yung caption ko sa green screen. Na I am Catholic, of course. I follow what it says in Catechism of the Catholic Church 2116 and 2117. Ano ba yan doon? Kahit i-google nyo yan. Kung wala kayong Catechism of the Catholic Church, i-google nyo yan. Di ba? Unang-una, yung totoong nanatili ang salita ng Diyos sa atin at sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Sinusunod natin yung kanyang mga salita. We're supposed to be free. Kasi palalayain tayo ng Panginoon. Unang-una doon sa mga beliefs na hindi niya naman tinuturo. Unang-una sa takot. Unang-una yung pamahiin, di ba? Bakit marami sa atin takot sa pamahiin? Na ito yung mga word na ito ay ipinasa lamang sa kanya ng mga ninuno niya. Then ipinasa until now, nag-exist until today. Di ba? Parang bata pa lang meron na tayong ina-apply na pamahiin. Sabi nga ni Brother Wendell Talibong is from womb to tomb na pamahiin meron tayo. Di ba nakakalungkot yun? Ibig sabihin lang patunay na yun na hindi talaga nag-remain yung word ni Lord sa atin. Kasi kung nag-remain yung word niya sa atin, itong katotohanan ito ay siyang magpapalaya sa atin. Most of us, bakit tayo naniniwala doon sa mga pamahiin? Kasi yung mga pamahiin may mga attached na mga consequences kung hindi mo sinusunod. Unang-una. Di ba yung mga pamahiin doon sa tiyan pa lang ng nanay yung sanggol? Di ba may mga pamahiin na? Instead, halimbawa, yung bata, lalo na kapag walang binyag, hindi pa nabibinyagan, nilalagyan dito ng pula, ginagaya yung sa Hindu, di ba nilalagyan ng pula dito? Lipstick ba yun? Then, merong mga pulsiras na may pula itim na kulay na nakalagay sa bata. Then, may maliit na pula na piniperdible sa bata. Kasi daw para purya buyag, para hindi mo buyagan, hindi mabati, hindi mausog. So bakit tayo doon, mas pinagkatiwalaan natin doon, rather yung salita ni Lord? Di ba? Na, halimbawa, as a parents, meron kang authority over your family. Instead, di ba, Lord, as I leave this house, i-bless mo po yung, may mga children, mga anak ko, ay
aalis sila sa bahay, itong mga anak ko ay pagpalain mo at balutin ng iyong kamahal-mahalang duguan. Protect them from any evil intention, any curse, malefice, hex, or spell, or any occultic activity that other people might intend na gawin sa amin. Di ba doon palang failed na tayo? And then minsan nga, kaya nga nag-uusap-usap kami na actually, sinasabi na nito ng mga staff ni Father Darwin sa kanyang ministry sa Deliverance and Liberation, na sana yung mga katekista ay i-emphasize na kaagad ito sa sa binyag, maging yung sa mga ninong at mga ninang. Kasi 'di ba tingnan niyo, 'di ba, may diyan, may exorcism diyan sa sa before ng binyag. Paano mapapalayas yung demonyo sa buhay ng anak mo? I-consecrate mo siya sa Panginoon, itatalaga mo siya sa Panginoon through baptism. Kaso lang, meron ng habak-habak yung bata, meron ng kasabit na pula-pula. So, mas nauna mo siyang i-consecrate sa demonyo kaysa sa Panginoong Kristo. Di ba? Nakakalungkot yun. So, sana nga sinasabi namin na sana ibigyan ng emphasis ng mga katekista to sa mga seminar na binibigay nila. Sabihin na kaagad, itakwil ang ito. Kasi hindi yan protection, mga kapatid. That is a curse. An entry point of the devil. Tingnan nyo yung mga talk na binibigay ng AMOE, yung Archdiocese of Manila Office of Exorcism, sa mga video nila sa YouTube. Sina Father Nonet Ligaspi, Father Wilson Cabading, and then si Father Jose Sequeia, yung famous author ng Exorcism book or Prayer of Deliverance. Then si Father Darwin Gitgano. Yun yung mga kilala ngayon ng mga exorcist na nagsasalita ng tahasan laban dito. So yung pamahiin, itong mga nilalagay natin ng mga lucky charm na akala natin protection are doorways to the devil. Entry point to the devil. So, bibinyagan yung bata, i-consecrate sa Panginoon, pero may mga habak-habak ka. Mas nauna yung pag-consecrate mo sa demonyo. Sa tingin mo, may blessing kaya na papasok sa buhay ng bata? Na pinagsama-sama mo yung sabi ni Brother Wendell Talim, syncretism tinatawag, yung pinaghalo-halo mo yung belief ng pananampalatayang Kristiyano ng mga other Eastern beliefs, which is not supposed to be, mga kapatid. So doon pa lang, ibig sabihin lang doon na hindi nagre-remain yung word ni Lord sa atin. So how, if the word of the Lord is not in us, is not remaining in us, so therefore, how can we be free? How can this truth be free us kung yung truth na ito ay inaayawan natin, tinatanggihan natin? Di ba? So mga pamahiin, superstition, alam niyo kung babasahin niyo yung CCC 2116 dyan sa Google nyo. I-try nyo tingnan dyan. Ang sinasabi dyan sa CCC 2116, 2117, then doon sa pinaka-summary niya, 2138. Sabi doon sa CCC 2138, sa pinaka-summary, sabi niya, superstition is a total departure from God. A total departure. Paghiwalay, pag-alis, pagtalikod. So every time na meron tayong mga pamahiin, meron tayong mga lucky charm, may mga pampaswerte, na kahit yung mga religious object natin ay nai-infiltrate na rin ng ganyang klaseng paniniwala. Pati yung Santo Niño de Suerte. Di ba yung green na Santo Niño? Hindi yan yung prescribed na Santo Niño na sinasabi ng simbahan. Di ba? Kaya nga mayroong pare, kung napanood niyo yung sa Cebu yata na pare, yung talagang hindi, tinanggihan niya talaga i-bless yung mga Santo Niño de Suerte. Lalo na yung Santo Niñong Gala, yung Santo Niñong Hubad, and then yung Santo Niñong Pampaswerte, yung may mga barya-barya.
Hindi yan prescribed. Bagamat religious item yan, it seems to be a religious, yet kung hindi yan aprobado ng simbahan, hindi yan talaga yung sinasabi ng piniprescribe ng simbahan, then hindi po yan, mga kapatid. Sasabihin natin, bakit simbahan na naman nagsasabi? Hindi naman si Jesus, hindi ba natin alam yung sa Luke chapter 10, verse 16? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. And then sinasabi doon sa Matthew 16, verse 13 to 18, sabi doon na nung ibinigay yung authority sa simbahan, sa kay San Pedro, sabi niya, upon this rock I will build my church, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose here on earth shall be loose in heaven. Di ba? So kung ano yung pahintulutan, hindi pinapahintulutan ng simbahan yan. So therefore, it is not valid. Hindi yan tama. Yan. Sa doon pa lang, sa mga Santo Niño, religious objects pa lang minsan. Failed na tayo, marami na tayo. Meron dito sa bahay na Santo Niño na ginamit dati ng biyanan ko sa kanyang tindahan, nilalagyan ng barya sa lagyan ng bayong-bayong ba. Hallelujah. So, natural, di ba, narinig natin sa mga pangaral na Father Darwin, na Brother Wendell Talibong, na ganon. So, ang ginawa namin is pinag-pray namin kasi kapag i-dispose natin yung mga ganyan is may proper disposal dapat. So, itatanong ko pa sa exorcist. Pero ang ginawa namin is ganito. Pinag-pray namin, Lord, sa oras na ito, itinataas namin sa iyo itong image ng Santo Niño na ginamit before ng biyanan ko. Kung ano man pong mga pagkakasala, ang intention na ginawa dito ay hiningi namin ng kapatawaran. And we pray, Lord, sanctify this image. We pray, Lord, na cleanse mo yung image na ito. We pray, Lord, na itong image na ito ay magiging tanda na lamang para sa amin, for us. I-purify mo ito, i-sanctify mo ito, i-redeem mo ito, Panginoon, itong image na ito. Ang image na ito ng Santo Niño ay magiging alaala na lang lamang para sa amin, for us, a reminder of your incarnation, that you became a child nung mga panahon na ikaw ay nagkatawang tao. Maging paalaala sa amin na itong every time na makita namin ang imahe na ito ay magiging paalaala na lamang sa amin na ikaw ay nagkatawang tao, na ikaw ay namuhay sa piling namin, na ikaw yung katuparan ng pangako ng Diyos para sa amin. Then, we pray and we lift this to you, cleanse this, Lord, and then winisika namin ng holy water. Pero itatanong ko pa rin dun sa kapitbahay namin, sa priest dito sa malapit sa amin na isang exorcist, kung kailangan pa ba talagang i-dispose to, or or yung tinatawag na prayer of redemption. Kung pwede pa ba ma-redeem, yung katulad ng ginawa namin, parang although parang pansamantala lang to para hindi baka mamaya hindi magkaroon ng magiging magkaroon ng infestation na magiging doorway ng devil. So kinuha na namin, parang siniled na namin ba para hindi na maging ganon. So yet pa rin namin, isasabihin ko pa rin doon sa exorcist na malapit dito sa amin na pare. Exorcist po siya ng diocese ng Antipolo. So, ganun mga kapatid. Sa pamahiin, palang dami-dami po nating pamahiin. Lalo na kapag yung may patay. Anong namatay yung biyanan kong babae at saka yung lalaki nung inilibing. Alam mo ba yung mga gumagawa naman ito na iputulin yung rosary ay hindi naman talaga nagsisimba. Hindi naman talaga nagsiserve sa Panginoon. Sabi niya, bakit niya puputulin yan? Sinabi talaga ng wife ko yun. Bakit huwag niyong putulin? Huwag niyong putulin. Tapos, di ba anong mga seremonya yung ginagawa nila? Palakdangin yung bata doon sa kabaong, putulin yung rosary, kasi para maputol yung tuloy-tuloy na kamatayan.
Ano naman yung sense noon? Ano naman kaugnayan noon? Yung mga bagay ba na yun siya ba yung nagbibigay ng buhay? Di ba? Yun sa 1 Samuel chapter 2, yung prayer ni Hannah, sa 1 Samuel chapter 2 ba yun? Na-recognize niya doon, ikaw, Panginoon, na sa nagbibigay buhay, maari mo kaming patayin or maari mo kaming buhayin. Sa kamay ng Panginoon ang ating buhay. Hindi sa kung ano-anong mga bagay-bagay na yaon. Kasi the fact na sa pamilya natin, halimbawa, sa pamilya natin minamatay, hindi pwede magwalis. Kami dati nung nagburo ng tatay ko, nagwawalis kami, malinis, pati kabaong. Pati nung biyanan ko na namatay, malinis. Naglilinis kami. Yung mga kapitbahay namin nagreklamo, pero yung mga nagreklamo na yun, wala namang kaugnayan sa Panginoon. Wala namang relasyon sa Panginoon. Bakit sila pakinggan mo? Hindi dapat makinig ka sa simbahan. Prohibited yan, hindi yan pinapahintunutan ng simbahan. Hindi yan tinuturo ng simbahan. Then why insist of that kind of belief na hindi naman galing sa simbahan? Di ba? So, ang Diyos, sabi doon sa 1 Samuel chapter 2, sabi ni Hannah nung nag-pray, siya, Lord, ikaw ang nagbibigay ng buhay, maari mo kaming patayin at buhayin. At yung kamatayan ay reality naman talaga yan. Lahat tayo ay mamamatay. Especially kung ang pamilya na ito ay, halimbawa, pamilya ng mga matitigas ulo, puno ng bisyo, talagang sigurado, may mamatay ulit dyan kapag hindi magbabago. Kasi natural, magkakasakit ka. Talagang mamatay ka. At ang reality, ang kamatayan, ay talagang mamatay naman talaga tayo. Sabi naman talaga yan doon sa Hebrews chapter 9, verse 27, di ba? Lahat tayo mamatay at pagkatapos ito ay paghukom. So, kahit mabuhay ka pa, mamatay ka pa rin. Si Lazaro, binuhay nila si Lazaro, pero namatay pa rin yun si Lazaro, sigurado. Hindi lang sinulat ulit yung pagkamatay niya. Pero binuhay siya, yet namatay siya ulit. Maliban sa Panginoong Kristo na nabuhay siya, hindi na siya namatay. Babalik siya para hatulan tayo. Di ba? So ano pa ba yung mga pamahiin natin? Dami-dami. Isa pa yung sinasabi natin, yung mga, sabi ni Brother Wendell, bago ka lumabas ng bahay, nagsa-sign of the cross ka. Pero pag dumaan ka sa mga baliti, liblib na lugar, sa mga mapuno, sa mga madawag, sasabihin mo tabi-tabi po. Alam niyo ba ang pagsasabi ng tabi-tabi po? Ang sabi ng mga exorcist is a form of submission to the devil. Kasi takot kayo, you are submitting yourself to them. Parang sinasabi mo na they have more authority than you. Yun ang sinasabi doon. Kapag nagtatabi-tabi po, tabi-tabi po, you are submitting yourself to the devil. Kasi yung mga demonyo, mga engkanto, those are fallen angels, mga territorial spirits. Pag tabi-tabo, you are submitting yourselves to them. Parang inferior ka, sila superior. Whereas, sinasabi doon sa Mark 16, ang sinumang sumumampalataya ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo. Then sa Luke chapter 10 verse 19 ba yun? Sabi, nakita ko na nalaglag si Satanas na parang, sabi dito, ito sabi sa Luke chapter 10. Verse 18, Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, sabi niya, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of enemy, and nothing will harm you.
Then why afraid of the devil? Bakit ka nagtabi-tabi? Sino ba yung naalala kong preacher dati ng charismatic group na El Suday? Sabi si Brother Ding Alban yata yung naalala ko. Doon daw sa saglit na lang. May nagme-message sa akin. So, may message ako, mag-rosary na raw kami sa baba. So, ang sabi niya, anong tabi-tabi? Tabi! Dadaan ang anak ng Diyos. Diba? You are a children of God. May pangako ang Panginoon, ang sinumang sumampalataya ay magpapalaya sila ng demonyo sa pangalan ko. Luke chapter 10 verse 18 to 19, nothing will harm us. Most of the time, bakit tayo takot sa demonyo? Kasi yun ang problema. Kasi hindi tayo namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung problema. Kaya nga, we are resorting sometimes to that anting-anting, pamahiin, amulet, habak-habak, because we are not fully submitting ourselves to the Lord. Ano sabi sa James chapter 4 verse 7 and 8? Submit yourselves to the Lord and resist the devil and he will flee from you. Ipasakop natin yung sarili natin sa Diyos. Most of the time, kaya natatakot tayo sa demonyo kasi hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Mas gusto pa nating magpasakop sa demonyo. Di ba? Pagpapasakop sa demonyo, yun yung sinasabi mo, tabi-tabi po. You're submitting yourselves. You are putting your head to the yoke of the devil. Di ba? Ano sabi sa Romans chapter 8 verse 31? Iyan yung mga pangako ng Panginoon na bilang mananampalataya pwede nating pangawakan. If God is for us, who can be against us? Then why afraid of the devil? They are just a fallen angel. Tayo pinangakuan tayo ng Panginoon. Saglit na lang, babe. Pinangakuan tayo ng Panginoon ng kanyang protection. Sa Matthew 28, di ba? I will be with you till the end of time. Yung pangako niya. 1 Peter chapter sa 1 Peter 5:8, yes, the devil walketh like a roaring lion and looking someone to devour. Sabi ito sa 1 Peter 5:8. Pero yung karugtong nun, basahin natin. 1 Peter 5:8, the devil walketh like a roaring lion and looking someone to devour. Sa 1 Peter, then yung kasunod na verse is sabi dito. Hanapin niyo sa Bible niyo. Okay. Ang sabi sa verse 9, resist him. Resist him. Not submit to him. When you say tabi-tabi po, you are submitting to him. You are not resisting him. Resist him steadfast in faith, knowing that your fellow believers throughout the world undergo the same sufferings. This is a verse, James 4:7 and 8. Di ba sabi niya? Submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Liars! Satanas, in Jesus' name of Nazareth. Ngayon ako, tuwing managinip ako, alam niyo ba na every time managinip ako, lalo na kapag mga masama, na may mga demonic na mga ako dali na naginip ako, nimba kung hindi kami nagpray ng asawa ko, nagtampuhan kami, nag-away kami, hindi kami nagpray, managinip ako ng masama. Pero alam niyo ba, ang binabanggit ko sa panaginip ko, oh, Jesus name, hindi ko siya in Jesus name, yung sinasabi ko, in Jesus name. Pero yung dinig ng asawa ko, yung parang umuungol ako. Pero yung sinasabi ng puso ko at ng bibig ko sa isip ko is in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Parang gano'n, hindi ko masigaw. Then, minsan nagtataka yung asawa ko, hindi niya alam na ginising niya na pala ako, tapos tanungin ko niya, na naginip ako kagabi, ginising mo ako, hindi ko alam. Tulog ako, hindi ko alam. Oh, you see? Yun yung sa akin. Even in my dreams, in Jesus' name.
isubmit natin yung sarili natin sa Diyos, not to the devil. So kung nagpapailalim tayo dito sa sinasabi ng CCC 2116 and 2117, ay ipinapailalim natin ang ating liig sa yoke ng devil. Nagpapasakop tayo sa kanya, not to the Lord. So ang sinasabi ng Biblia, ng CCC 2116, it is a total departure from God. Tinatalikuran natin ang Diyos at hinaharap natin ang demonyo. Okay lang kayo? Payag kayo doon? So every time we embrace and we believe and holding on to that superstition is we are departing from God and facing the devil. Binibigyan natin siya ng doorway. Doon sa Ephesians chapter 4 verse 27, sabi niya doon, do not give an ends to the devil. Sa ibang translation, do not give room to the devil. Do not give foothold to the devil. Kung i-take natin yung ins, gaano lang yun kalaki? Yan, sa mga foreman dyan, mga engineer dyan, yung ba gaano lang yun kalaki yung ins na yun? Huwag daw nating bigyan ng ins, ng puwang ang demonyo sa buhay natin. But most of the time, binibigyan natin siya ng puwang by means of believing na mga superstition and other non-Catholic beliefs na hindi naman tinuturo ng simbahan. So pagpapakita lamang na sinasabi dito sa Romans chapter 8 verse 31-32 that the word of the Lord is not remaining in us. Because if the word of the Lord remains in us, this word of the Lord is the truth, that this truth will set us free. Then how can we be free if the word of the Lord is not in us and it is not remaining in us? Then how can the Lord free us? Kasi tayo mismo yung tumatanggi by departing from Him, from believing of those superstition, of those beliefs na hindi naman tinuturo ng simbahan. Then how can we free? Until now, takot ka pa rin. Until now, nasa bondage ka pa rin. Until now, you are not still free of those beliefs, of the fears sa mga sinasabi ng mga matanda na mga consequences na naka-attach doon sa mga pamahiin. Kaya napipilitan kang sumunod because of the fear. So, ibig sabihin, nasa bondage ka pa rin. You are not yet free. The word of the Lord is not in you. Is not remaining in you. Because if the word of the Lord remains in you, this word that is the truth will set you free. You're supposed to be free. And you are not afraid of the devil. Di ba? Daming mga pamahiin. Ano pa? Basta marami. Lahat po ng mga pamahiin, mga kapatid, is kinakailangan nating iwanan na talaga. Kaya kailangan na natin talagang talikuran at iyakapin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ng tinuturo ng Panginoon. Sabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Then wala na ang Panginoong Kristo. Ang mga alagad yung unang kausap doon. Yet ang mga pari natin, mga obispo natin is mga successor sila ng mga unang alagad. Sapagkat alam nyo na ang Catholic Church lang ang makatrace ng ating roots from Pope Francis down to St. Peter. Wala na pong iba. Unbroken po yan. The rest of the sects and denominations ay mga ano lang yan, mga kailan lang sila lumitaw, especially noong 16th century after Martin Luther. At ang pinakauna is nung nagsiwalay sa atin ang Orthodox ng 1054 AD. Then the rest, yung mga 16th century then, and so on and so forth. So therefore, the legitimate na pakikinggan natin ay ang mga kaparian natin, ang ating mga obispo at ang ating Santo Papa. Then tinuturo ng simbahan ito. CCC 2116-2117 na dapat nating sundin, na hindi natin niyayakap itong mga beliefs na ito na salungat sa turo ng simbahan. Because when embracing these beliefs that is not taught by the church, these are the total
ay ito yung mga total departure from God. Then kung tinatalikuran natin ang Diyos, sino sa tingin nyo ang hinaharap ninyo? So, yun mga kapatid, if we want to be free, let us remain in the Word of God. And how can this Word of God remain in us is to study the Word of God. Yung umattend tayo ng mga basic Bible seminar na ino-offer ng simbahan, level 1 to 3, yung Paris Renewal Experience Seminar, then mga formation, other formation na binibigyan ng simbahan, ang lay ministry of the Word, yung sinabi ko sa inyo, and then yung other mga biblical apostolate activities na ino-offer ng simbahan. Then with that, manatili sa atin yung salita ng Diyos, at itong salita ng Diyos na siyang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, shalom, that is by now mga kapatid. Tumatawag na yung wife ko, mag-rosary na kami. So, may God bless us all. Salamat po sa mga sumubaybay, at least sa mga nakinig or nanood maybe. Si Uncle Bog, Asaret, Harold Hernandez, Pulada, Tolentino, HFV, Hiray. Okay. So, and then those other na hindi nag-touch ang screen yet, kahit pa paano ay nakinig or nanood po sila. So may God bless us all, and may the Lord keep us safe and sound this evening. At bukas nawa, magising muli tayo na muling malakas at malusog at ligtas sa anumang mga kapamahakan. Amen. And then, sa pag-rosary namin, I will remember you in prayer, those or even those who just passed by, or especially yung talagang nanood or nakinig sa akin from the start to the end. May God bless us all. Shalom and good night po.